Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalahapag ni Jesus at upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti yung tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong pinagkaloob, kapagyaman mo kabutihan iyong nihandog, at ang iyong pinagyaman ay papanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong, ayon sa sanlibutan ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Gayon din, alam ng Panginoon na ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Ang lahat sa inyo, si Pablo, si Apolos at si Pedro, ang sanlibutan ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan at ang hinaharap, lahat ng ito'y sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo na may sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, ang daigdig lahat doon
ang may-ari ating poon. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ang ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Na hindi sumasamba sa Diyos-Diyusan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ng sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang daigdig lahat doon, ang may-ari ating poon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybay ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalunsad na mga mangingisda at naghuhugas sa kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at iniling kay Simong may-ari nito, nilayo ng kaunti ang sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos siyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang lambas upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang lambat." Ganyan ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli, ay halos magkasisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamaang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita yun ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang kilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, ng mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mamamalakay na kayo ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga lambat, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Pumalaot kayo at ihulog ang lambat upang manghuli. Ito ang pasasabi nating unang panalita ni Jesus patungkol sa mga alagad na kanyang tatawagin batay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas.
Tandaan natin mga kapatid na ito mga unang alagad ni Jesus ay kumbagay seasoned fisherman. Ito ang kanilang hanapbuhay. Alam nila ang pamamaraan ng panghuli. Alam nila kung anong oras dapat panghuli at kung anong oras hindi dapat manghuli. Alam nila ang halos tungkol sa pangisda. Pero nung gabing iyon ay wala silang nahuli. Pero ngayon sa sinabi ni Jesus sa kanila na pumalaot sila at ihulog ang lambat, yun ang kanilang ginawa. Pumalaot sila muli at inihulog ang lambat at sa laking gulat nila, napakarami nilang nahuli. Anong nais paiwatig sa atin dito ng ating Panginoon? Dalawang bagay po. Una, yung sinabi niyang pumalaot kayo upang at ihulog ang lambat upang manghuli. Ito'y maaring tumukoy, una, sa bawat isa sa atin. Pumalaot tayo. Pag sinabi natin pumalaot tayo sa ating sarili, ano yung kaya nating gawin? Ano yung kaya nating gawin? Halimbawa, sa pagkakataong ito sa ating parokya na tayo po'y, sabihin natin, nagbo-vocation campaign. Pero yung vocation campaign natin ay para sa mga naglilingkod sa simbahan. Marami nang tumugon sa pagiging sakristan. May mga tumugon na rin sa pagiging lectors and commentators. Kaya hindi patuloy ating panghikayat ng mga tao nagnanais na maglingkod, maaaring sa pamamagitan ng lay minister o mother butler o iba pang mga ministeryo ng ating inang simbahan. Maaaring nadidinig ito ng maraming tao, ng mga nagsisimba tuwing linggo, ng mga nanonood ng misa, ng ating mga kapitbahay, ng mga malapit sa simbahan ng kanilang kabahayan. Maaaring nadidinig ninyo ang panawag ito ng ating parokya na maglingkod. At ito yung hamon sa atin, sa inyo, pumalaot kayo. Ba't hindi ninyo subukan na maglingkod? Ba't hindi ninyo subukan na maging bahagi ng isa sa mga ministeryo ng ating simbahan, ng ating parokya? Yun ang panawagan sa atin ngayon. Yun ang panawagan sa inyo ngayon ng Panginoon. Pumalaot kayo. Pumalaot kayo. Kasi kayo naman po nakakakilala sa inyong sarili. Maring minsan, andun na yung kagustuhan natin na sumapit, maglingkod. Pero nag-aatubili tayo. Pero nag-aalangan tayo. Maring minsan, marami tayong dahilan, walang panahon, walang oras, marami ginagawa. Pero kapag nandun na yung bang parang call ninyo na parang gusto ko talagang subukan ito, pumalaot ako, ba't hindi muna subukan? Ba't hindi muna subukan? Kung nandun na yung kahit nakakaunting pagnanais, kahit na sabihin natin 1% to 10% lang yung pagnanais natin na subukan maglingkod, pagbigyan mo yung sarili. Pagbigyan mo yung sarili. At doon, hayaan mong madiscover mo ang iyong sarili, madiscover mo at makilala ng higit ang ating Panginoon at yun din ang mga naglilingkod sa ating parokya. Pumalaot ka. Yung pangalawa, pumalaot ka. Pumalaot kayo. Sa lawak ng mga parokya, marami pa rin mga tao ang kinakailangang lapitan ng simbahan. So sa pagkakataon ito, minsan kasi nasa isip natin, ang kinakailangan ang taong lumapit sa simbahan. Pero baliktarin natin, ang katotohanan ay dapat ang simbahan ang lumapit sa mga tao. Pero pag sinabi nating simbahan,
Hindi ito yung struktura, kundi tayo. Tayo ang simbahan. Tayo yung pumalaot. Pumalaot saan? Sa mga sulok-sulok na bahagi ng ating parokya. Dalawin, kamustahin yung mga kaibigan natin, mga kapitbahay natin, mga kakilala natin. Kumustahin natin sila. Kung kaya, dalawin natin sila. Makipagkwentuhan. May kaya't muli, maanyayahan sa simbahan. Doon tayo inaanyayan din ng Panginoon na pumalaot. Minsan kasi nagiging komportable tayo na, sige tayo na lang. Sapat na yan. Kasi yung pamilya ko naman, nagsisimba na. Yung mga ilang kamag-anakan ko, nagsisimba at naglilingkod na rin. Pero ang paanyaya sa atin ni Jesus, pumalaot pa rin. Doon sa dalawang iyan, patungkol sa ating sarili, yung mismong sa personal, individual, at tayo bilang simbahan, ito'y paanyaya na magtiwala sa Diyos, na tumugon. Hindi makagad natin makikita ang resulta, pero sinisigurado tayo ang Panginoon ang magpro-provide ng resulta. Ito yung pinupunto ni San Pablo sa ating unang pagbasa. Kung kahapon, yung mga Kristiyano sa Corinto ay parang nagkakahati-hati, na sinasabi na sila ay kay Apolos, na sila ay kay Pablo, na sila ay kay Pedro. Kasi may mga dumating mga nangangaral at nahikayat sila ng pangaral ng taong iyon. Pakiwari nila, sila napapabilang doon sa taong iyon kasi doon sila nakapakinig. Doon sila na-mesmerize, humanga sa pagtuturo. Pero ngayon pinapalala sa kanila ni San Pablo ng lahat, kabilang sila ay kay Kristo. Lahat kabilang kay Kristo. Hindi kay Pablo, hindi kay Apolos, hindi kay Pedro, at gayon din, hindi ho sa pari. Tayong lahat ay kay Kristo. Kung tayo may papalaot, ang dadalhin natin ay ang Panginoon. Hindi ang ating sarili, hindi ang ating pari, kundi si Kristo ang ating dadalhin. Kapag tayo maglilingkod, hindi tayo maglilingkod dahil iyon ang pari, kundi tayo maglilingkod dahil kay Kristo. Amen. Noong sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Halik kayo, sumunod kayo sa akin." Tinatawag din niya tayo sa kanyang halimbawa ng pananalangin upang ibahagi ang pananalangin sa iba, maging mapagbigay tayo sa ganoong pananalangin ating itutugon. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at lahat ng tinawag upang mamalakayan ng tao naway magkaroon ng tapang at tiyaga na ihagis ang lambat ng paglilingkod sa malalim na karagatan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga mangingisda at lahat ng nagtatrabaho sa karagatan naway tumanggap ng maraming ani na nag-uumapaw na yaman ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig.
Tayo naway magkaroon ng katapangan na ipahayag sa mga hindi sumasampalataya ang mabuting balita ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, mga nalulumbay at mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway makamit kay Kristo ang walang hanggang gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, tulungan mo kaming lumusong sa kalaliman ng iyong pag-ibig. Sama rin natin sa ating paninalangin sa misang ito ang intensyon pasasalamat ng ating mga tagapagtangkilig sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria, Joan Cristin Reyes, Cecilia Aguilar, Beth Felipe, Diana Viri, Angelo Florentino, Jamie Nonato, Letlet Anicete, Noel Fajardo, Ana Alodia Medina at Jonas Viri. King din, patuloy nating dalangin ang natatayang kahilingan ni Ricardo Gutierrez, Paul Nathan Flores, Erwin at Grace de la Cruz, Josephine Bardos at Mira Vicente, para sa mga nagdiriwan ng kanilang karawan na sina Chrissy Loris Perona, John Michael Hipolito at Gil Castillo. Patuloy nating idalangin ang pagbuti ng kalusugan ni Maria Cristina Laderas Mangginaw, Melanie Tolentino, Mira Jimenez, Carmen Mangahas, Natalia Reyes at Rosalie Tuason. At para sa kapayapaan ng kaluluwa, tinang Orlando, Shaira May, Hasbin, Marcibel, Domingo, Yolanda, Marcos, Miguel, Rolando, Florencio Sr., Remigio, Federico, Marcosa, Nicolas, Claudia, Soledad, Elisa, Teofila, Eufrosina, Jemir Eitan, Lobino, Erin, Eleuterio, Placida, Eugenia, Dolores, at Francisco. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Panginoon ng lahat ng tao, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, tipunin mo ang mga nagsisikap na sumunod sa iyong anak. Siya na nabubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghain ay lagi nawa magdulot na iyong pagkabaspasa sa aming tumutubos, upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin yung pagmamahal. Sa pag-ibig may pinilasa sa katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay na anak mo naglagak sa amin, nang katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng ganang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiyali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukol sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at i-Dennis sa aming obispo at ng Danang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gain din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa ikaranakal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin mo ng kagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iligos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan, ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin ni Jesucristo. Sapagkat iyong ang kaharian, Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsala-sala sa pagkaimubigay, ay miling ng lakas mo inilaan upang ang kagagang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan. Nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Kakaroon po tayo ng benediksyon sa araw na ito.
O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Panalangin ng sambayanan ng Diyos, para sa intensyon ng Santo Papa, para sa intensyon ng mga obispo at kaparian, para sa intensyon ng sambayanan ng parokya ng San Juan Bautista, para sa ating mga personal at pananatatanging kahilingan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panalangin kay San Judas Tadeo ng mga nawawala ng pag-asa. O kabanal-banalang apostol San Judas Tadeo, tapat na lingkod at kaibigan ni Jesus, dahil kay Iscariote na nagkanulo sa iyong mahal na Panginoon, ay nakalimutan ka ng marami. Ngunit ikaw ay kinikilala ng Santa Iglesia at pinararangalan bilang pintakasin ng mga walang pag-asa. Panalangin mo ako na isang kanusilos na makasalanan, gamitin ang iyong karangalan at kapangyarihan upang tulutan ng lunas at awa ang mga natamo. Sa kaluluhan mo ako may higit ko pangailangan, upang matamo ang kalingat aliw ng langit sa lahat kong ilahin, hapi sa tiisin, lalo na ang aking mga kahilingan ngayon. Pasasalamatan ko ang Diyos sa kasama mo at ng mga santo at mga anghel sa langit magpakailanman. Ipinapangako ko sa Judas Tadeo na lagi kong gugunitain ang biyayang ito at kailanman ay hindi ako tigil sa pagpaparangal sa iyo bilang aking tangi at makapangyarihang patron at sisikapin kong aking iba na mamintuho sa iyo alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa Apostol San Judas Tadeo, panalangin mo kami at lahat ng tumutulog sa iyo. Apostol San Judas Tadeo, huwaran sa kababaang loob, salamin ng pagtitiis, lirio ng kalinisan, alab ng pag-ibig ng Diyos. Ipanalangin mo kami at lahat ng tumutulog sa iyo. Apostol San Judas Tadeo, ikaw aliw ng mga nalulumbay, takbuhan ng mga makasalanan, saklolo ng mga nahihirapan, tanging pintakasin ng mga walang pag-asa. Ipanalangin mo kami at lahat ng dumudulog sa iyo. Ngayon ay ating darasalin ang panalangin ng paglilikha na hiniling ni Pope Francis na simula sa araw na ito hanggang sa October ay tinatawag nating Season of Creation. May likha ng lahat mula sa bigkis ng iyong pag-ibig, nagmula ang salita na lumalang sa mga bukluran ng buhay, na umaawit sa iyo ng papuri sa pamamagitan ng banal na karunungan. Itinulod mo na sumibol sa daigdig ang sari-saring likha na nagpupugay sa iyo sa kanilang kalikasan. Araw-araw pasulong silang nagsasalaysay, gabi-gabi nilang inihahayag ang kaalaman. Tinawag mo ang sangkatauhan upang linangin at pangalagaan ang iyong taniman. Inilagak mo sa amin ang nararapat na ugnayan sa ibang nilalang upang mapakinggan namin ang kanilang tinig ng aming matutuhang ipagsangkalang ang kalagayan ng buhay. Ngunit itinuon namin ang pansin na sa aming sarili lamang, papalayo sa ibang sanilikha. Ipininid namin ang aming mga pandinig para sa paggalang sa buong sangtinakpan. Nabigo kaming pakinggan ang daing ng mga maralita at ng pangangailangan ng higit na mahihina. Isinawalang bahala namin ang tinig na nagtuturo sa amin ng mga inaasang aral upang pangalagaan ng daigdig. Nagbibingi-bingian kami sa iyong mapanlikha, mapagwasto at mapagtagoy na salita na nananawagan sa amin para sa amin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Nabibighati kami sa pagkawala ng aming kapwa, nilalang at ng kanilang tirahan,
na hindi na muling makapangungusap. Nagluluksa kami sa pinsala ng kultura ng tao, kaya hindi ng kanilang buhay at ang ikabubuhay na halinhanang at napuksa. Nananagoy ang sanilikha sa pagtakas ng kaguluhan, habang iba't ibang hayop ay lumilikas mula sa apoy ng kawalang katarungan ng aming pinagsiklab dahil sa aming pagtangging makinig. Kayong panahon ng sanilikha, nagsusumami kami na anayahan mo kami, tulad ng pagpapayag mo sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ngunit hindi nasusunog. Kalakip na nangangadiling, ningas ng iyong Espiritu, ibigay mo sa amin ang iyong hininga, buksan mo ang aming mga pandinig at ipuin mo ang aming mga puso. Ibalin mo kami mula sa aming pagkamasalili, ituro mo sa aming mapagmasdan ang iyong nilikha at maging mulat sa iyong tinig mula sa iba't ibang nilalang na nagpapayag ng iyong kadakilaan. Alam namin ang pananalig ay nagmumula sa pakikinig. Ipagkaloob mo sa amin ang puso na katuon sa mabuting balita na nangangako bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Tanglawan mo kami sa biyaya ng magsunod kami sa daan ni Kristo bilang inaalam namin ang pagtahak dito na may pag-ingat sa lupang pinabanal. Puspusin mo kami ng pag-asa na mapawi namin ang apoy ng kawalang katarungan sa tulong liwanag ng iyong mapaghilab na pag-ibig na magtatagoy ditong tahanan naming lahat. Sa ngalan niyang naparito upang magpayag ng mabuting balita sa kinapal na si Kristo na aming Panginoon. Amen. Tantum ergo sacramento veneremur servi et antiquum documentum novo sedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitoque laus Virtus coque sidet per occidenti amor et compassi laudatio. Panem de cielo presidisse eis. omne delecamentum in se habente. Oremus. Deus nobis sub sacramento mirabili, passionis suae memoriam reliquisti, tribueque sumus, vita nos corporis et sanguis sua sacra mysteria venerari, ut redemptionis sui fructum, in nobis et sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Pagpupuri, purihin ng Diyos, purihin ang kanyang santong ngalan. Purihin sa Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang dugo. Purihin sa Jesucristo Santisimo Sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga anghel. Purihin ang dakilang ilang Diyos, si Maria Santisima. Purihin ang kanal-sinisang pagkikinig sa Kanya. Purihin ang malalaking pag-akay kay Maria, kaluluwa at katawan. Purihin ang mahal ni Maria, Birhen at Ina. Purihin sa San Jose ang kanyang kanal-sinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang banal. Amen. Sancta Dei Genitrix. Ut dignum et viscemur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosae Virginis Matres Mariae corpus et anima, ut dignum Filii Tui habitaculum et princiter mereretur,
Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione, abistantatibus malis, et a morter perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum,